Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Kapersi Lapid bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kanina pinag-uusapan natin itong bastos, walang modo. Sipin mo, nag-aaral ka sa mga prestigious na paaralan, di ba? Ang mahal ng tuition dyan. Pagkatapos yan ang pinakikita mo, dapat expel dyan. Di ba? Katulad yung isa, yung bata ro sa Ateneo, di ba? Na nambugbog nambubuli ng mga kaklase. Ngayon, ito, sa kanyang paghingi ng paumanhin nitong hayop na ito, sabi nitong si apelyido, isipin mo, marunong pa mag-English, oh. English pa eh. Samantalang sino ba ito? Si Pialago, kwan daw, yung hinimatay passed away, She passed away. Yung isa naman, si Mocha Uso, nagkalat din dun sa di ba? Sa hearing sa Senado, nag-English pa kasi. Pwede naman Tagalog eh. Nagagandahan sila sa English. At ang nakakahiya, ako naawa ko sa English eh. Ginagamit sa kawalang yan eh. Di ba? Parang di sila maintindihan. I realized the value of being extra tactful. Napagtanto niya raw na yung kahalagahan na ikaw sobrang ano ba yung tactful na yun? Parang tactless, di ba? Taklesa. And prudent in everything that I do, and of safeguarding my social media account. Ba? Sinisi pa. Kunyari ito, palusot ito eh. Para palitawin niya, hindi siya may gawa. Siyempre, tinuruan na yan ng magulang, di ba? Sabihin, gago ka palang, hayop ka eh. Ganito gawin mo, parang di ka sumabit na hinduropot ka. Sabit ka dyan sa ginawa mo eh. Baka kumonsulta pa ito sa abogado eh. Di ba? Kasi pinutakti siya ng mga netizen. At mismong eskwelahan niya, dinidenounce siya. Mga kaibigan. Wala ka ng puwang para mag-aral pa ron. Di ba? Dapat yan gamiting example din ng mga paaralan pagka walang modo yung kanilang mga estudyante. Di ba? Palayasin, expelled nila. Di ba? At yung ibang eskwela, pagka ganyan ng mga kasalanan nito, pati tayo dito pwedeng gawa ng masama nitong hayop nito, di ba? Ito
Walang pakundangan eh. Ha? Ni hindi isinaalang-alang na yung binababoy niya, Vice President, second highest official of the land. Oh. Ayan, I am a son. Ano ka? Son of ano ka? Ha? Mga kaibigan, sipin mo. Parang hindi ka naiya sa nanay mo. Nasabi mo yun. Di ba? Oh, I am a son of my to my mother and a brother to my sisters. And I understand the Vice President could have felt when the post went viral, and for that, I am deeply sorry. Just like that. Sorry lang? Hayop ka. Hindi sorry lang yan. Ha? Masahol pa sa libel yung ginawa mo eh. Di ba? Sino kang tarantado ka para sabihin mo yan sa Vice Presidente? Bakit? Nakita mo ba? Ha? Paano mo nalaman kulang? Kay kulang yan, kay sobra, nandun ka ba? Ha? Kasama ka ba niyang natutulog sa bahay? Para malaman mo lahat ng ginagawa ng isang tao? Gago! Oh. I'm hoping that I can still be afforded the presumption of innocence until proven guilty. Gago! Facebook account mo yan. Ikaw ang responsible dyan. Ha? Sabi ko nga, parang baril yan eh. O ano yan, pinagagamit mo yung baril mo. Kung hindi mo na naisip, gago ka, 21 anyos ka ng hayop ka. Ha? Hindi mo pa naisip na pwedeng gamitin sa masama yan. Hindi ba? Kaya nakita ninyo tayo, ano kinakampanya natin? Pag may mga bastos, gusto lang makipagdebate, wag kayo dun sa Facebook account ko makipagdebate. Di ba? Pumunta kayo dun sa Quiapo. Maghanap kayo ng nagdidebate ron sa Plaza Miranda. Doon ka makipagdebate. Palibasa, nawala na yata yung debatihan dun eh. Sa Luneta, meron din dati niyan, doon sa may malapit sa skating. Ha? Lahat ng klaseng debate, nandun, Biblia, kung ano-ano. Ha? Lahat ng gusto magmagaling doon, dumipa ka ron, hanggang gusto mo. Magtalumpati ka ron. Oh, mga kaibigan, di ba? Pero pag ginawa mo yan sa aking Facebook account, dumayo ka lang doon, meron ka naman sarili, ayaw mo doon mag-post sa'yo kasi walang bumabasa. Ngayon, para mahanap buhay mo yung iba, gusto mo kaming gamitin sa pagkita mo bilang troll, I'm sorry. Ibablock kita kahit wala na akong views. Di ba? Ang totoo niyan nakapagpaparami ng views yan. May advantage ako dyan. Pero, anong klase akong tao? Yun ang mas pinapahalagaan ko eh. Hindi ba? Paano yung mga ibang nagbabasa niyan? Ha? Na pwedeng mahawa sa ginagawa ninyong katarantaduhan. I'm sorry. Di ba? Ngayon, kung gusto mong magsalita, pwede naman eh. Pero wag ka mangi-insulto. Kasi account ko yun eh. Hindi mo ako pwedeng insultuin dyan. Kaya nga ang tawag personal account eh. Di ba? Oh. Hindi mo pwedeng dun sa Facebook nila mismo, i-insultuin mo yung tao na may-ari nung account. Gago. Di ba? Alam mong pwedeng gamitin sa katarantaduhan yan? Sino maniniwala sa yung gago ka? Ha? Bakit? Sikat ka bang tao? Meron ka admin? Tarantado. Pinalalabas niya, may admin siya. Bakit kilala ka ba? Celebrity ka bang hindoropot ka? Si Ka-Percy Lapid, Bumabanan. Lapid Fire.
until proven guilty raw, mga kaibigan. Gago, wala na ngayon yan. Sa administrasyon ngayon. Dito, iba na. A person is presumed innocent until proven influential. Ganun yan. Together with my family, I hope this controversy will be cleared soon. Ba? Gusto niya siya pa masusunod eh. Parang si Digong nyo, di ba? Gusto nila, sila lang ang babanat habang buhay. Hanggang gusto nila. Sila lang ang maninira sa kapwa nila tao hanggang gusto nila. Pero pag naipit na sila sa mga pinagsasabi nila, kailangan tigil na. Lalabas politika na. Gago. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hindi ko mo nag-aaral ka sa Lasal, bobo na kami. Di ba? At bobo na yung ibang tao. Ito daw ay lumikha ng katakot-takot na impact sa kanyang pamilya. Timo yung mga gumagawa kayo ng katarantaduhan, nung gagawin nyo pa lang yung katarantaduhan nyo, hindi nyo inisip na may pamilya kayo. Di ba? Nung nagawa mo na ang katarantaduhan at saka mo ngayon ikakatwiran na may pamilya ka. Di ba? Yun ang masama eh. Nung bang gawin mo yan eh? Naisip mo yan? Hindi, di ba? Kasi may mga gumagawa niya, may isa pang babae. Maharlika yata pangalan ng bruhang. Wala naman yata dito yun eh. Nasa ibang bansa yata eh. Kaya malakas ang loob. Binababoy din si... Kasi yung gusto ma-appoint yun, mga ganun tao. Diba? Ito namang gunggong. Hindi ka pag in-appoint ka, ano na yan? Swerte mo na yan. Diba? Naging puhunan mo, mambaboy. Nakakahiya pa rin ang pamilya mo. Diba? Sipin mo, pamilya mo, ang gusto ng magulang mo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan, maging maayos ang pagkatao mo. Pinag-aral ka ngayon, diyan sa Lasal. Tapos ganyan ang gagawin mo? Anong klase kang tao? Di ba napakawalang hiya mo? Ngayon anong sabi? Pati daw sa kanyang mga mahal sa buhay, bukod sa pamilya, malaki raw ang idinulot nito sa kanila. Pati sa universidad. Siya po ay, sabi niya, ayos sa kanya, binatikos ng kanyang mga kapwa estudyante ng publiko at maging ng USLS alumni. Pati yung mga ron, nagsipag-aral diyan, which have affected him emotionally and psychologically these past days. Sana mabaliw ka. Di ba? Matuluyan ka na. Sayang naman yung mental hospital kung walang pasyente ron. Di ba? Nangangailangan ng pasyente ron eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo yan. Nabatikos ka ngayon. Di ba? Tama sa'yo yan ba? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo, ibinibigti ka sa kwan eh. Pinakamataas na poste ng Meralco. Anong ginawa sa'yong kasalanan ng Vice President? Sige nga, wag na sa'yo. Anong kasalanan ng ginawa niya bilang public official? Isipin mo kung yung sinabi nito, ang bastos. Mga kaibigan, ang baboy. I-sex daw ni Digong nyo. Supporter ka pala ni Digong nyo. Isipin mo yung sobrang paghanga, di ba? Yung maling sobrang paghanga. Ano palagay mo sa mukha ni
Presidente Digong nyo. Kamukha ni Brad Pitt. Ha? Ni Brad Pitt. Ano? Si Brad Pitt, di ba? Kasi mahilig din mang insulto, iniidolo, nakita ninyo? Ina-idolize. Ha? Yung mga mali na pinagagagawa. Hinahangaan yung ganong klase, kung paano mambaboy ng tao. Ginagaya ngayon. Mga kaibigan, di ho ba? Siya raw humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasaktan na insulto, lalo na si Vice President Leni Robredo. Sa palagay mo, walang pamilya si Vice President Robredo? Meron. Di ba? 3 nga anak niya, mga babae pa eh. By the malicious remarks, I commit to participate in the ongoing investigation conducted by the university to determine the truthfulness of the Facebook post that is credited to me. Madali lang yan eh. Papalusot mo lang yan eh. Kukuha ka ng tao. Hindi ako nag-post eh. Kakausapin nyo eh. Babayaran nyo. Di ba? Para siya umako. Ganyan naman yung mayayaman eh. Pag yung mga anak nakagawa ng krimen, hahanap ng taong aamin. Sasalo nung kaso. Sasagutin lahat ng gastos. Yan. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan. Kaya sinasabi natin, ang Facebook account, parang baril yan na binigyan ka ng lisensya. Ha? At pag yung baril na yan, hindi ikaw ang gumamit niyan at nagamit sa krimen yan, mananagot ka doon sa nangyaring krimen. Kasama ka. Ikaw ang pangunahin na pananagutin sa krimen. Ganun yan. Kaya, yung investigasyon na yan, dapat ganun ang maging basihan. Ha? Kasi ito'y alibay na ito eh. Palusot na itong sasabihin ito eh. At dapat yung mga gumagawa niyan, kayo ang nag-upload o hindi kayo, basta yan ay Facebook account mo. Hindi naman fake account kasi inaamin mo, account mo yon. Hindi ka celebrity, boy. Para sabihin mong meron kang pinabayan mong gamitin ng iba, pinalalabas mo, celebrity ka. Meron kang admin, gago. Ha? Sino ka bang hayop ka? Ayaw naming matularan yung ganyan. Kaya kaming mga matitino, ang pag-iisip, hindi namin palalagpasin yan. Yang ganyang katarantaduhan. Makakatikim ka rin, di ba? Sabi nga kung ano yung itinanim mo, anihin mo, ha? You reap what you sow. Ika nga po, mga kaibigan, credited lang daw sa kanya yun. Hindi mo naman sinabing, hindi mo account yun eh. Account mo yun eh. Di ba? Paano makikredit sa'yo? Gago ka. Di ba? Katwiran mo, baluktot eh. Maghanap-hanap ka ng ibang alibay mo, gago. Expel nyo yan dyan sa Lasal. Baka sabihin, ganyan ang tinuturo ninyo sa inyo mga estudyante. Magbawas kayo ng kahihiyan dyan sa paaralan ninyo. Dapat ang mga paaralan humuhubog ng mabuting asal sa mga kabataan. Diyan dapat hinuhubog ang mga kabataan, kaya ipinagkakatiwala ng magulang yan sa paaralan para
hubugin sa tamang asal. Oh, mga kaibigan, baka matawag dyan sa lasal na yan, salsal eh. Oh, ito ho, tignan ninyo ha. Pinatatawag ng mga piskal, ha? Ng prosecutors. Si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, ha? Na voluntaryong mag-report sa kanila, para sagutin yung isang kaso na kanilang ngayon, hinahawakan laban sa kanyang sekretary, ha? Tungkol sa hindi po nila inireport na political funds na nagkakahalaga ng 40 million yen. Ang katumbas po sa dollar ay $382,000 and $848. Ho? 382, $848. Ayan po. Itong dating Prime Minister Abe na matatandaan po natin nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil po sa karamdaman noong September. Ngayon mukhang iimbestigahan ito. Sipin mo na ito raw perang sinasabi rito na ginamit ng kanyang sekretary sa kanyang opisina, ginamit ito para gastusin doon sa dinner parties para sa mga supporters. Nagpakain ng mga supporters. A possible violation na posibleng paglabag of funding laws that conflicts with Abe's vehement denials in Parliament last year. Last year pa pala ito. Doon sa Parliament. Yung kanilang batasan doon, yung kanilang kongreso, pinaka-kongreso nila. Kasi mga nagiging parliamentary yan Ngayon, ito, pati itong kasalukuyang Prime Minister na si Yoshihide Suga, siya yung right-hand man, kanang kamay. Nung nakaupo si Abe, ito kanang kamay niya, yung kasalukuyang Prime Minister. Pinagtanggol siya nito sa Parliament nung lumabas itong isyong ito. Ibig sabihin dito, suma total dito, itong perang sinasabi na nagkakahalaga ng 40 million yen o more than $382,000, ginamit ito sa pag-host ng party para sa mga supporters ni Prime Minister Abe. Mga kaibigan, ang tinutukoy na batas na pwedeng nalabag nito yung election laws. Katulad dito, yung bawal kang gumastos, di ba? May tinatakdang halaga sa kada kandidato kung magkano ang dapat mong gastusin. Kasi otherwise, yung iba, hindi ka pwedeng magbigay ng pera ituturing na yan na vote buying, di ba? Pamimili na ng boto. O kaya mamimigay ka ng kung ano-anong goods, basta may eleksyon. Ang sabi raw nung sekretary ni Abe sa mga investigador, ito yung mga prosecutors, yun daw income and expenditures
should have been included in the political funding report, though it was common practice not to. Very common daw na hindi ito inire-report, ha? Pero sila ay sinasabihang mag-report. Alam niyo ba itong perang ito? Hindi ho ito pera ng gobyerno, ha? Ang pinag-uusapan dito. Wala pong pinag-uusapan ditong ninakaw na pera. Ang perang binabanggit po dito, yung mga party na yon na sinasabing nagpakain ng mga supporters, si Prime Minister Abe, galing ho sa ticket selling din eh. Ano ba, dinner? Binenta yung ticket. Hindi ho yun. Hindi ho binayaran na. Pagkatapos na okasyon, binayaran lang. Hindi. Nagbenta ng ticket. Nag-ticket selling sila. Di ba? Yung naipon dun sa ticket selling, mga kaibigan, yun ang ginamit ditong pera. Wala akong kinukuhang pera dito sa gobyerno, pero nakita ninyo walang consideration pagdating sa paglabag. Sipin mo si Abe, may sakit na yan eh. Nag-resign nga eh. Hindi ba? At saka kitang-kita naman sa mga larawan, di ba? Sa mga kuhang larawan ni Abe, ang mabilis na paghapis ng mukha niya eh. Nung mag-resign siya eh, di ba? Nangayayat, mga kaibigan. Nahapis yung mukha. Pero doon sa kanila, hindi sinasaalang-alang pala yan. Ha? Ang sa kanila pala, isipin mo, napakaliit na bagay nito kung tutusin mo, wala. Wala kang ginagastos kahit sa pera mo. Kinuha itong pondong ito sa nalikom din nilang pondo, para sa mga dadalo doon sa party na yon ng kanilang mga supporter. Mga kaibigan, si Abe mismo raw ay pinagsabihan ng Tokyo prosecutors na mag-appear o lumutang para sa voluntary questioning tungkol sa issue. Nagbi-build up daw ng kaso ngayon itong mga prosecutors. Tingnan ninyo doon talaga paggugustuhin eh, di ba? Kung tutusin nyo, ano ba naman yan? Ano bang kaso yan? Dito hayagan eh. Ano tawag mo dyan sa Manila Bay, Dolomite Sand? Na pati Senado napatahimik. Mga kaibigan. Nagbi-build up sila ng kaso on what they see as the failure to report. Yan. 14 million yen in 5 years. Isipin mo. Alam ba ninyo, halaga ng 1 million yen is around 500,000. So times 14, 7 million yon. Ito, loob ng 5 taon worth of party attendee contributions via ticket sales. Ayan kumbaga yan yung parang dito rin, di ba? May mga ganyan, yung mga testimonial dinner, di ba? Bebenta ka ng ticket para ipambabayad mo rin doon sa okasyon, mga kaibigan. As both income and expenditures, as well as an additional 8 million yen that Abe's office paid. Yung opisina pala niya nagbayad ng 8 million yen. Para doon sa kulang. Kasi hindi kasya yung kinita lamang sa ticket. So kailangan bayaran ng opisina ni Abe yung kulang, yung short. Sa mga party,
that in party costs that the contributions didn't cover. O yun, yung hindi naabot na amount mula sa nalikom sa mga ticket, tinakban nila. Dinagdagan nila. Sila nagbayad. Pero napakaliit na bagay nito. Isipin mo, nangyari ito sa loob ng 5 taon. 5 taon. Mantakin ninyo. Dito, 400 milyon Isang tambakan pa lang sa kwan Sa Manila Bay, ng Dolomite Sand Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito ang sabi ni Abe, he was aware of the accusations and promised his office would fully cooperate with the prosecutors. Nangako raw na makikipagtulungan sa investigasyon si mo sakit na yung tao. Dito nagsakit-sakitan lang talaga si Gloria, di ba? Yan na sila Erap. Nagsakit-sakitan yan Nung makukulong na yung mga hype mga hype. Ang sabi ko hype ano ba hype? HYPE. Hype. Pag dinagdagan mo hyper, mga hype na yan. Ayan. Ano pa ba sinasabi rito? Ito, tignan ninyo. If Abe's secretary is arrested and Abe is questioned, pagka isip mo ma-arresto yung secretary, and Abe is questioned, it will damage the overall image of the LDP ng partido nila. Madadamage. Pati yung nakaupo ngayon na Prime Minister kasi kabilang siya sa Liberal Democratic Party. Ngayon, yun ang sinasabi ko. Dito sa atin, wala namang diferensya, wala namang balor ang partido rito Kasi dito kung sino nakaupo, diyan din pupuntahan Katunayan, ang laman ng PDP laban ngayon, nung naupo sila, galing din sa Dilawan, di ba? Galing din sa Liberal Party at iba't ibang partido. Mga balimbingan lang. Kasi ano yun paulit-ulit lang yun. Sa mga nakaraan, ganun din. Kung sino yung partido, kahit na ang partido niya walang kwenta, PDP, ilang tao lang yan nung una. Ang tagal na panahon, tatatlo lang miyembro niyan Sino? Si Vice President Binay. Si Nene Pimentel, ang founder niya. Tsaka yung anak niya, si Coco Pimentel. Tatatlo sila dyan Partido ba yun? Mga kaibigan? Naging partido noon nakaupo na si Digong nyo. Di ba? Tapos walang tiwala si Digong nyo dyan, nagtayo na ng sariling partido yung anak, di ba? Kunyari, wala siyang alam. Sino lulukoy nyo? Lelang yung panot. Yung hugpong ng panggagago. Ano ba yun? Hugpong ng pagbabago raw, mga kaibigan. Ayan po, ang sa atin dito, pagpipili tayo ng iboboto, huwag nyo nang alamin kung ano yung partido dahil yung partido rito walang kwenta. Sa kanila may halaga yun. Ayaw nilang napapahiya ang partido nila. Mga kaibigan. Dito wala yan parti-partido. Kasi isipin mo, yung walang hiya, pasamahin mo sa partido para manalo, ganon. Kung ang basihan partido,
O di bali wala, di ba? Kasi walang yarin pala yung mananalo eh. Kasama rin sa partido eh. Para saan yung partido? Para maging behikulo, di ba? Pero dito sa atin, dapat, pag boboto tayo, hindi partido ang pagbabasihan natin. Bahala sila sa partido ng yung mga kakandidato. Ano man partido sila, bahala sila. Total, walang prinsipyo yan eh. Na pinaglalaban, hindi katulad sa Japan, sa Amerika, yung partido mahalaga sa kanila dahil yung partido nila may principle yun na sinusunod. Pati sa United Kingdom, makikita ninyo, di ba, yung parliamentary dun sa United Kingdom, minsan pinapalabas sa TV. Magkaiwalay, di ba, dalawang side. Yung isang partido dito sa kaliwa, isang partido nasa kanan. Wala kang makikita ron, tumatawid. Ha? Kung ano, paninindigan dito, paninindigan dito. Ha? Ng lahat. Wala kang makikitang katulad dito. Kala mo kung mga sino, lalakaran pa, magkakasama rin naman. Tapos iba-iba partido. Hindi ganon. Doon, may halaga sa kanila ang partido. Ang kahihiyan ng miyembro nila, halimbawa, katulad si Abe, LDP siya. Kasi doon, parliamentary, ang pumipili ng Prime Minister yung mismong nila, assembly, yung parliament. Doon nanggagaling ang Prime Minister, hindi directly ibinoboto ng tao. Binoboto sila bilang mga member of the parliament, parang congressman. Pagka nasa Congress na, yung buong Kongreso, sila ang pumipili na ng magiging Prime Minister. At pagka naging Prime Minister yung isang congressman nila, pipili naman sila ng mga cabinet nila, di ba? Na makakasama nito. Ganun o doon, importante. Pag nasira ka, kasamang masisira ang partido mo. Kaya sinasabi dito, kapag yung sekretaryo ni Abe ay naaresto at si Abe ay na-question, ito ay makasisira sa pangkalahatang imahe ng LDP. Yun yung partido, mga kaibigan. Kaya ang dito sa atin, ang pinakatamang pagpili ng iboboto pagdating ng mga eleksyon, boboto tayo, hindi sa partido. Walang yung mga nasa partido, anong ibig sabihin? Di ba? Ba't ka magbabase dyan? Kung sino nakaupo, nandun yan. Para mga baboy yan eh. Kung nasan yung labangan, doon sumasabsab yan. Kaya, ang pagpili ng kandidato, hindi sa partido, kundi sa track record ng kumakandidato. Diyan tayo manindigan dito sa mga botanting Pilipino sa atin. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang yari nitong nahuli na rin sa wakas na serial rapist, mga kaibigan. 7 na biktima nito na mga masahista. 27 anyos ang tarantado na nanggahasa raw, nagnakaw pa, ninakawan pa, at pinagbantaan pa, napapatayin yung isang masahista. Ang modus operandi ng walang yang ito, tinanin nyo naaresto to sa Cubao. Ano to? Was arrested by Cubao Police ang mga umaresto sa kanya. Diyan sa Malibay. Malibay pa, sa Pasay. Pagkatapos na siya ay ireklamo ng isang freelance
freelance therapist. Masahista ito, di ba? Whose name was not disclosed. Siyempre, babae yun eh. Oh. Ito raw gagong ito, apelyido Santa Maria eh. Nag-book ng 2 oras para kunyari magpapabentosa. Oh, yung may baso, di ba? Yung sinusunog pa yun eh. Lalagyan ng apo, yung biglang aapuyan tapos pagka idinikit sa likod mo yun hihigupin yung di ba? Bubukol yung likod mo eh. Yung bentosa tawag doon. Itong bentosa matagal na ito. Na-practice dito sa Pilipinas. Panahon pa ng kopong-kopong yan. Yung mga albularyo ginagawa yan eh. Di ba? Oh. Ngayon, pumayag ngayon yung therapist. Magkikita sila dyan sa Apartel sa Cubao. Oh, sabi ng biktima, ito raw suspect na ito, hindi nagbayad bago magumpisa yung masahe sa Apartel. Kesyo nawala yung pera niya, kesyo nasa kotse, ganun. Hanggang sa, nung pagkatapos na po, sabi rito? Bumunot pa ng patalim eh. Mga kaibigan, bumunot ng patalim at kinuha pa yung pera niya nitong gagong ito. Pagkatapos, pinuwersa niya na maghubad yung babae at kanyang inabuso. Mga kaibigan. Madalit sabi, tinuloy yung saksak, Nilabas yung panaksak eh. Tarantado ito, hayop na ito. Mantakin ninyo. Ano ito? Ang biniktima pala nito, 7 na ganito. Puro ganito. Therapist. Dapat pala ang tawag dito sa gagong ito, therapist. Tinitira niya yung mga therapist. Buisit. Merong birthday kahapon na nakalimutan natin batiin pero ngayon yata birthday niya sa Amerika. Kasama natin nung araw, naging reporter sa radyo, si Renato Abinido. Si Rene, kung tawagin namin sa radyo, bigyan namin ng pangalan, Rambo. Si Rene Rambo. Si Ambassador. Tawag din, Ambassador. Yan ang code name niya ron kay Chubby Chingson. Ito yung nagpakilala kay Pacquiao. Pinakilala niya si Pacquiao kay Chubby Chingson. Kaya nagkakilala yan. Pero, eto'y, matagal na nakasama ni Chubby Chingson din dito. At dun sa Las Vegas. Ayan, birthday niya po ngayon eh. Matagal natin nakasama eh. Ngayon, wala na. Halos magkapantay na yata sila ng yaman ni Chubby Chingson. Kami naman magkapantay sa yabang. Sa yabang lang ho kapantay. Birthday ngayon, kaya binabati natin si Rene Rambo Ambassador Abinido sa kanyang kaarawan. At dahil birthday niya, narito po ang awitin. Ilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay mga kaibigan,
may post din ito sa social media. Ito si Greco. Belica. Ako, may duda ako. May sayad tong batang ito eh. Ang nakalagay, walang humpay po ang ating pagtulong kasama si Kuya Bong. At nandito naman po tayo sa Bulacan. Diyan kayo nagkakalat na pagkasira ninyo. Ba't ka na andyan? Ano kaugnayan yan sa trabaho mo? Layo naman yan, PACC. Pagkatapos namumudmud dito ng kung ano-ano. Ito, early campaigning ito eh. Early campaigning, mga kaibigan. Namumudmud daw at wala raw humpay pagtulong. Tado, walang humpay. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bati-bati muna tayo mga kaibigan. Nabati natin, unahin ko ng batiin si baka makalimutan ko na naman. Si Cherry Ocampo Cruz. Ano po yan? Lapid din po yan. Si Marie Moral ng Doha, Qatar ay binabati natin. Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin sa Florida. Nabati natin sa Italy si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Guam si June Gases, dating bokalista ng anong tawag? Abracadabra. Si Walden Kihamberry at ang kanyang pamilya na pawang mga musician, sa Guam din po yan. Si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Nabati po natin. Si Luz Bimin Romana. Si Rosita DC. Susana de los Santos. Carmela Torres Balcos. Carol Torres Brihiño. Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Kamaita Basilio. Sino pa ba? Si Andres Bonifacio ng Michigan, yan. Iba, di ko maalala. Sino itong mga nakikinig? Jaime Mariano, Victorino Guevara Sotelo, Marvin Victoria, Junjuming Acabayo, Boyet Potenciano ng San Diego, California, Mamumun, Digia Dan, Delphine Naris Avellana, si Joel Cruz at ang kanya may bahay, si Lulu Baltasar Cruz, binabati natin. Ano yan? Delphine Naris Avellana, nabanggit na natin, di ba? Boy Tapang, Martiniano Santiago, Judy Cabidog, Nestor Aquino, Reggie Marquez. Ito naman si Norberto Trias ng Cavite. Kaibigan natin si Hector Ponasier. Si Ginoong Pahardo, ang Bilao ng New York. Minabati natin at maraming salamat. Na nakaharap natin yung kanyang kumpare sa Bulacan. Napasyal tayo ng Bulacan. Si Jeff Wamos ng South Korea, Ferdinand Ducusin, Sierra Charlie Di Guzman, J.R. Madrigal, Ernesto Mangahas, Los Unidos Obenteus, Nestor Estrella sa musician sa Taiwan, Greg Belus Jr., Jerry Retirba, si Arnold Laguardia, si Rosemary Victoria, binabati ko, dati nating kasamaan sa live jamming. Ano to? Jacob Nera, Arnold, nabanggit na natin si Arnold, si Nana Mia Valir,
Oh. Totoo ba to? Mar Mangalus, Lansangan, Alejandro Fernando, Domingo Calpe, Philip Salvador. Kapangalan pa nung artista, no? Ba't di mo ginawang Malboro? Malboro Salvador. Si Isplaki Tony, Mike Madela, si Reynaldo Amado, Ging Kimbo, Jesse Nash, Raquel Meneses, Benedy Tunggol, si Eric Partosa ng Rino Nevada, binabati natin. Nga pala, may nagtatanong kung meron pa tayong ipamamahaging tulong para sa mga working musician na hanggang ngayon wala pa hong hanap buhay. Gustuin ko man hindi ko maipangako kung ilan ang mabibigyan ko dahil wala na tayong hawak na pera ngayon. Pero merong nagpadala sa atin kahapon, ewan ko kung hindi pa yata na-check, bukas pa kasi wala yung mag-check nagdadalang tao mga kaibigan. So, papacheck natin bukas yan. Kukunti na ang pera natin, wala na. Baka mga 10 na lang ang pwedeng matulungan nito. Ngayon, kung magpapadala pa tutuloy natin itong December, Kung hindi naman tayo makatanggap ng ayuda sa mga nakikinig sa atin, dadagdagan ko ng konti yung 10 ngayong December, dodoblehin ko para sa 20 katao lang. Wala na tayo mabibigyang iba. Pasensya na kung wala tayong matatanggap na tulong sa iba. Si Marvin Victoria ay nanonood din po. Hoben Aquino, si Robert Aquino, si Reynaldo Isaga, Yoli Paderes, Bong Benavides, Art Pondevilla, Jaime Mariano, Noel Ponce, Fek Wison, Maria Dolores Santos, Lito Burgos, Mar Mangalus Lansangan. Ang problema ko kasi ngayon, pati yung programa natin na live jamming, binabayaran ko rin yun 1.5 hours na ating pong black time sa DWBL every Friday. Johnny Sunga, Rose Yuson, Priscilla Mercado Uy, Dante Serol Flores, El Puruganan, Jess Cablao, Wilson Barayro Karingal, Carmelita Oliva, Fed Garcia. Ngayon, kung may magpapadala, ilagay mo yung pangalan na yun. Diyan, pwede yung magpadala para sa mga musician, working musician at entertainers na nawala ng hanap buhay na tinulungan natin October and November, 150. Yung iba kasi, mahigit 150 o 300 yung natulungan na yan, mahigit 300 dyan, dahil meron tayong hindi na nabigyan ng pangalawa sa iba naman natin binigay. Yung alam nating di masyadong kailangan, di na natin binigyan ulit. Si Rene Castañeda, Marlon Corpus, Noel Ponce, Alberto Puno, Odlam Saksor, Romeo Sampaga Sr., Ariel Paner, si Ella Samson Albiar nga pala, nakalimutan ko mabanggit, Jojo Tolentino, Jojo Bautista, Tom Chai Kilim, Koy Koy Tan, Abeto Silva, Alex B. Sausa, Susan Magdaleno Flores, Christopher Cañalita, Cyril Belen, Eli Lopez, Rogelio Alfonso, Arnaldo de la Paz, si Felin Tag Reyes, Dinan Onil, si
Jermaine Isidro Aguila, Chodora Alcairo, Boli Gutierrez, and Randy Reyes. Luz G. Antonio, Paulman Punsal, DC Encarnacion, Delia Relato ng Singapore, Rene Capua, Eva Batocabezur Roland ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, si Queen Era, si Claudio Buenaflor, Nelson Beblañas, Willie Gaila, Dante Co, Judy Ballares Lopez Banaag, Peter Lee, and Rafael Mangahas, Sally Pascual Ronyo, Edna Austria, Mimi Basalio, Toti Espiritu, Oliver Ferrer, Nathan A. Alvarez, Mika Santos, Armando Eluna Nasser Marapaw, si Emelito Policarpio Junior Dal ng California, si Magdalena Ribas, bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Babalik po tayo bukas sa ganap na alas 10 ng gabi. Hanggang alas 12 po, imedya po ng hating gabi tayo bukas, Biyernes. Meron tayong live jamming pagdating ng mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi po yan. Lapid Fire, alas 10 hanggang alas 11. Dito sa bayan ko, dito'y makikita. Live po tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Greco! Belika! Puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na